Okay, so may bago na naman ang Tecno at this time, ang ganda lang kasi kahit na budget phone lang to, nakapag-collab pa sila with Transformers. Pwede kasi natin itong makuha for just 5,599 kapag naka-promo. Tapos, meron na tayo dyang Bumblebee design, 90Hz display, 8 gigs na RAM, hanggang 256 gigs na storage, 64 megapixel camera, at 5,000 mAh na battery. Para sa'yo ba to? Ano yung mga pros and cons? May mas maganda pa ba? Pag-usapan natin after mong mag-subscribe. 500k ang target namin this year. Okay lang naman kung abutin tayo next year, pero kung magustuhan at makatulong sa itong video, subscribe at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so pakita ko lang muna sa inyo yung unboxing experience kasi kakaiba to at nakakatuwa. Bali, meron tayong Bumblebee na box at kakaiba rin yung mismong unboxing experience. May pagka-Transformers din kasi kahit yung box. At sa loob niyan, meron tayong clear hard case, SIM ejector tool, at syempre charger and cable. At eto na nga, ang Tecno Spark 30 Bumblebee Edition. At syempre, uunahin natin yung design. Sabi ko nga kanina, nakakatuwa kasi maganda yung collab nila. Minsan kasi, di ba, kahit sa Tecno mismo, hanggang box, case, tsaka stickers lang yung collab. Balita ko medyo mahal din daw kasi kapag sa phone mismo i-incorporate yung collaboration. So, medyo nakakagulat sa akin na sa presyo nito, mismong phone yung may design tapos Transformers pa na sobrang sikat talaga. So, hindi ko alam kung paano nagawa to ng Tecno, pero thank you at sana mas marami pa kaming makitang ganito sa mga susunod pang release. Meron tayo dyang Autobots logo, Tecno Spark branding, circular camera module sa gitna na bumagay talaga sa overall design and aesthetics ng phone. At syempre, hindi rin pwedeng mawala yung iconic na Bumblebee black and yellow na color combination. Pero syempre, hindi naman lahat fan ng Transformers. Or siguro kung fan ka man, pwedeng hindi rin si Bumblebee yung pinakagusto mo. Tulad ko, personally, mas gusto ko si Optimum Pride. Optimum Pride! So, baka bumili din ako nung Spark 30 Pro. May ibang colors din naman na available para dito sa Spark 30. Pero kung gusto mo talaga si Optimum Pride, Spark 30 Pro ang kailangan mong kunin. Manipis na phone lang din at around 7.4mm. Hindi siya yung super slim tulad nung na-review natin last time, pero manipis na rin kumpara sa iba. Naka-flat frames, at ang isang nagustuhan ko pa, sa ganitong price, meron pa tong IP64 water and dust resistance. So, meron ding protection kung sakaling matatalsikan ng tubig. Wag nga lang syempreng ilulubog. Sa display naman, malaki din tulad sa karamihan ng mga Tecno phones. Almost 7 inches din yung size. IPS LCD panel lang syempre, pero naka 1080p resolution naman at 90Hz na rin yung screen refresh rate. For a budget phone, maganda na to for watching videos. Sharp looking display na rin kasi. Tulad sa ibang mga phones with LCD panels, medyo nasa cooler side yung kulay, pero pwede naman nating i-adjust yung color temperature sa display settings. Yung sa akin, sinet ko sa bandang warm ng konti and okay na sa akin lahat. Good colors, naka-Widevine L1 na rin para sa mga mahilig mag-Netflix dyan. So, no problems tayo. Nanood ako ng anime, Dragon Ball Daima, matingkad yung kulay, episode ng Suits, tinest ko din at okay naman yung skin tones ng mga attorney natin. And also, napansin ko rin na malakas and klaro yung speakers, lalo na for a budget phone. So, kung makukuha mo nga lang for just 5K plus, panalo na rin talaga. Touch sampling rate, hindi nabanggit sa atin ng Tecno but responsive naman sa mga pindot ko. Chinek ko rin yung binibigay na refresh rate sa mga social media apps like Facebook, 90Hz limit din naman. And by the way, mention ko na lang din na para sa akin, mas okay yung 1080p 90Hz display kumpara sa 120Hz nga pero 720p resolution lang. 90Hz versus 120Hz kasi hindi naman big deal since may extra smoothness na rin tayong nakukuha sa 90Hz. Pero yung 720p versus 1080p, yan ang mapapansin mo talaga, lalong-lalo na sa mga text at pati na rin sa panonood ng videos. And also, mabalik lang tayo sa refresh rate. Napansin ko rin na sobrang bilis bumaba sa 60Hz kapag wala ng motion. At syempre, plus yan sa battery life ng phone. Take note nga lang na hindi ganun kataas yung brightness. So, okay siya kung gagamitin mo lang indoors. Pero sa mataas na sikat ng araw, kakailanganin mong silungan para maging visible. Okay, so next naman nating pag-usapan yung performance. Sa specs, naka Helio G91 chipset to. May 8GB
gigs na physical memory plus up to 8 gigs din na optional virtual memory and 256 gigs naman yung internal storage. Now, hindi rin nabanggit ng Tecno kung UFS or eMMC yung type of storage, pero base sa read and write speed na nakuha natin sa Antutu benchmark, mukhang eMMC lang. Na okay lang naman kung nasa 5 to 6K pricing tayo, medyo alanganin na nga lang yan kung nasa 7 to 8,000 pesos pataas na. Sa software, naka-iOS based on Android 14 tayo. May Bumblebee theme na rin. Wallpapers and icons nasa tema. Bumblebee Transformers design. Bloatwares, meron pero hindi naman sobrang talamak tulad sa ibang mga brands. May AI wallpaper generator din. Gemini pre-installed pero mukhang hindi full version. So pumunta pa rin ako ng Play Store to install. And sa mga features naman, marami pa rin tulad lang din sa ibang mga Tecno phones. Antutu benchmark score is almost 300k at same comment lang dun sa storage. Pwedeng-pwede na kung nasa 5 to 6k price range lang. Good enough for basic apps like text and calls, social media browsing, pang research, and other productivity apps. Gaming, pwede rin naman, wag lang mag-expect masyado. Less than 300k ang Antutu score lang din kasi. So mga less demanding games lang yung malalaro natin ng maayos. At dito pa lang kakalaruhin ko na rin na hindi talaga siya yung entry-level gaming phone na makakapaglaro ka ng ultra settings or stable 60 FPS. Sa Pokemon Unite, nakakuha naman tayo ng decent 50 plus FPS on average. Sa recommended settings yan, may mga frame drops lalo na kapag may mga clash, pero very playable naman overall. Sa Mobile Legends, limited lang yung settings natin. May ultra graphics tayo dyan, pero high lang yung marerecommend ko para iwas lag. Not sure lang kung bakit nililimitahan tayo sa 40 FPS, hanggang high naman yung frame rate settings, so dapat 60 FPS yung limit. So sana maayos ka agad since mukhang kaya pa naman itong mag 50 plus FPS on average dahil naaabot naman yung limit na 40. Sinubukan ko rin yung VR mode ng Call of Duty. Ito yung settings na available. Soft gyroscope lang yung meron, so may delay dyan kapag ginagamit natin to sa gyroscope aiming. At hindi rin smooth yung gameplay, so kung maglalaro ka nito, multiplayer mode na lang para mas magaan. So again, hindi para sa mga gamers tong phone na to at more on for basic applications lang din talaga. Sa battery life naman, kailangan pa ng improvements. 5,000 mAh din naman yung battery. So, malaking battery din yan tulad sa karamihan ng mga phones ngayon. Kaya lang sa PC Mark battery test na ginawa ko dito, almost 10 hours lang yung nakuha kong screen on time at medyo mababa yan even for a budget phone. May tatawid naman tayo sa isang buong araw kung light usage lang. Pero yung tipong maghapon kang naka-mobile data o di kaya naglalaro ka rin ng mga games, baka 2 beses mo tong i-charge sa isang araw. So, sana ma-optimize pa to ng Tecno sa mga susunod na updates. At speaking of charging, 18 watts yung charging speed. So, medyo matagal. From 10%, umabot to ng 77% in 1 hour at almost 2 hours din para mapuno to 100%. Na not bad na rin for 5 to 6K price. Main camera natin dyan ay ang 64 megapixel Sony IMX682. May isang camera pa dito sa likod pero hindi na yan gaanong makakatulong sa atin. Tapos 13 megapixels naman yung front-facing cam. Ito yung mga photos na nakuha namin gamit ang main cam at kung titignan ko to as a 5K plus or 6K na smartphone, solid na rin. Pinaka problema lang talaga sa akin dito yung dynamic range kasi ang dami naming nakuhang blown out photos kapag sobrang liwanag or mataas ang sikat ng araw. So kapag ganito, I suggest na wag na lang nating bilisan yung pagkuha ng picture. Hayaan muna nating i-analyze ng phone yung nasa frame bago mag-take. At kapag nakuha natin yung tamang lighting lang, legit na maganda yung kuha for a budget phone. Saktong tingkad lang yung kulay para mag-pop. Sharpness and details andyan din. Actually, kung hindi nga lang dahil dun sa mga blown out photos natin kanina, tingin ko papalag yung quality nito kahit pa sa mga 10K plus phones ng ibang mga brands. So sana maayos pa rin through software updates yung pag-handle niyan sa highlights. At ganun din yung sitwasyon pagdating sa selfie cam. Natural skin tones, enough sharpness na kung pang-post lang naman sa social media, at kitang-kita rin yung detail sa mukha ko. Kahit blackheads ko, kitang-kita. So, para sa akin, solid na selfie camera na rin to for a budget phone. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Spark 30. Tulad lang din sa main cam, hanggang 2K 30 FPS yung pwede nating i-record. Yun nga lang, walang EIS kahit ibaba natin sa 1080p. So, medyo maalog, lalo na kung isang kamay lang yung gamit natin panghawak, magiging maalog talaga yan. Pwede naman kung 2 kamay, mas magiging steady ng konti. Pero pinaka-solusyon talaga dyan
dyan yung tripod or gimbal. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comment section kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Mukhang sharp naman. Yan, marami nga lang tayong lighting dito. Sa videos naman, pwede hanggang 2K 30fps at mataas na resolution yan para sa ganitong klase ng phone. Kaya lang, usable videos lang yan kung naka-stay put yung phone natin or naka-tripod tayo tulad nito. Kasi kung maglalakad-lakad tayo at gagamitin natin to pang vlog, sobrang maalog talaga. Kahit bumaba tayo ng 1080p, wala ring stabilization. So, ang solusyon lang talaga dyan ay ang paggamit ng gimbal. Other features pa bago tayo magtapos, sinubukan ko to for video calls. Okay naman yung parehong audio at video. Haptic feedback, hindi kagandahan pero ganyan din naman sa halos lahat ng budget phones ngayon. Fingerprint scanner is good, mabilis and accurate, and may support din for 5 GHz band Wi-Fi. Okay, so available na itong Tecno Spark 30 Bumblebee Edition sa TikTok shop ng Tecno simula November 5. At ang presyo ay 6,999 pesos para sa 8256. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, meron silang promo. So from November 5 hanggang November 11, pwede mo na lang itong makuha for just 5,599 pesos. Now, hindi ko na uulitin yung mga pros and cons. Nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin kanina. So, para na lang sa conclusion, sa SRP na 6,999, mahihirapan to. Lalo na may mga phones din kasi na konting dagdag mo na lang, di hamak na mas mataas na yung specs. Pero sa 5,599 pesos na promo price, sulit na. 5K plus, naka 8256 ka na. Pasadong camera, good 1080p display na naka 90Hz na rin, dual speakers na malakas at klaro, at syempre yung Transformers Bumblebee collaboration, dagdag value din, lalong-lalo na kung fan ka. Ang isang malaking kalaban nga lang nito ay smartphone din from Tecno. Kasi yung paparating na rin na Tecno Spark 30 Pro Optimum Pride Edition, didikit lang din yung presyo dito. Konting dagdag na lang, mas maganda na sa halos lahat ng aspeto. So, I suggest na tignan nyo rin yon. Hindi ko pa nasusubukan o nare-review sa ngayon, pero mukhang mas panalo talaga. So, abangan nyo rin yung video namin. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, huwag kalimutang mag-subscribe. Links kung saan pwedeng mabili, nasa description lahat. At para sa iba pang mga panalong phones, click mo lang tong mga videos na to.